Kumusta? Base sa mga material na pinadala mo, mga artikulo, research, pati mga tala mo, may isang malaking tanong talaga eh. Paano ba natin maipapahayag yung isang mensaheng importante sa atin, no? Halimbawa, yung mabuting balita. Sa mga tao, alam mo yon, iba-iba yung kultura, iba yung salamin nila sa mundo. Ito yung susuriin natin ngayon, yung konsepto ng kontekstualisasyon. Handa ka na bang himayin natin to? Oo, game! Napaka-timely niyan, lalo na sa interconnected world natin ngayon. Okay. So ito yung parang pinaka-challenge based sa nabasa ko, yung balanse. Paano mo gagawing malinaw yung mensahe at saka angkop sa isang kultura pero hindi mo naman binabago yung pinaka-diwa niya. Tama. Kasi may panganib daw, di ba? Sabi sa isang source mo. Oo, yun nga, yung one-size-fits-all approach parang delikado. Pero yung sobrang pag-angkop naman baka mauwi sa, ano nga yun, syncretism. Syncretism, oo. Yung paghahalo-halo na. Delikado rin yun, parang manipis na linya talaga ang lalakaran dyan. So paano ba yan? Ano ba talaga yung contextualisasyon? Higit pa sa translation lang. Definitely. Ayon nga sa mga pinag-usapan doon sa materials mo, hindi lang siya simpleng salin. Ito yung parang sining, no? Sining ng pag-uugnay ng isang mensahe na minsan luma na sa puso't isip ng mga tao ngayon, sa konteksto nila. Okay. So kailangan na nintindihin yung background nila, history, kultura. Oo, malalim na pag-unawa, kasaysayan, mga kaugalian, values, pati yung takbo ng lipunan nila. Ang ganda ng phrase sa isang source mo, hindi pagbabago ng katotohanan, kundi pagpapalakas ng epekto nito. Parang pagsasalita sa wika ng puso nila. Exactly. Yun. At yung mga nabanggit mong practical steps, yung cultural immersion, relational building, parang susi daw talaga yun. Hindi pwedeng armchair lang. Sa karanasan nila, naalala ko yung halimbawa ni Apostol Pablo sa Atenas. Nasa notes mo rin yun, di ba? Galing sa mga Gawa 17. Oo. Classic example yan ng contextualization in action. Kasi imbes na, alam mo yun, i-judge niya agad sila, pinansin niya yung altar nila para sa hindi kilalang Diyos. Tama. Ginamit niyang tulay yun. Mula sa alam nila, papunta sa gusto niyang ipakilala. Ang talino. Tapos ginamit pa niya yung mga konsepto at lingwahe nila, no? Pati mga makata nila. Oo, pero, at eto yung crucial, hindi niya kinompromiso yung core message. Yung esensya, buo pa rin. Dito napapasok yung pagkakaiba sa syncretism, di ba? Eksakto. Ang contextualization, sabi nga sa analysis dun, pag-aangkop ng presentation, ng form, pero yung substance, yung mga non-negotiables, hindi nagbabago. Samantalang yung syncretism, ito yung paghalo na mismo ng mga paniniwala na posibleng sumasalungat na or nagpapalabnaw dun sa original message. Oo, yun na yun. Nagiging hybrid na iba na yung kahulugan. Nawawala yung tunay na diwa. Kaya nga parang paglalakad sa alambre. Grabe! Kailangan ng iba yung pag-iingat at dunong. Talaga. At binabanggit sa sources mo yung mga susi dyan. Malinaw na pagkilala sa core truths, malalim na pag-unawa at respeto sa kultura, tapos pakikipag-dialogo. Importante yung dialogue. At pagiging mapagkumbaba, no? Hindi yung feeling alam mo na lahat. Totoo yan. At yung tanong nga na pabalik-balik doon, nasaan ba yung linya? Paano mo malalaman kung lumalagpas ka na? At para masagot yan, kailangan daw talagang himayin yung building blocks ng kultura. Tatlo yun, di ba? Una, wika. Oh, wika. Hindi lang basta salita. Kasama yung mga idioma, metafora, yung feel ng lengguwahe. Pangalawa, kaugalian. Mga ritual, tradisyon, social etiquette, yung mga nagpapakita ng values nila. Tama. At pangatlo, yung pinakamalalim, pananaw sa mundo or worldview. Ito yung parang salamin nila sa lahat, no? Sa realidad, moralidad, Diyos, espiritu, tao, layunin ng buhay. Grabe. Oo. At pag di mo naintindihan yan, doon nagkakaproblema. Tulad nung example mo kanina about karangalan or hiya, iba-iba yan kada kultura. Isang maling approach lang pwedeng masira yung tiwala. Kaya dito pumapasok yung halaga ng cultural anthropology. Nabanggit din yan sa research mo. Oo.
yung pag-aaral mismo ng kultura. Kailangan aware tayo sa sarili nating ethnocentrism, yung tendency na husgahan yung iba based sa sarili nating pamantayan. Natural yun, pero kailangang bantayan. Ang panlaban daw dyan yung cultural relativism. Hindi bilang pagtanggap sa lahat, kundi yung pagsisikap mo ng unawain yung kultura based on its own terms. Okay, gets ko. Tapos may nabanggit ding framework, yung Three Worlds View. God-centered, spirit-centered, human-centered. Oo, useful tool yon para ma-diagnose kung ano yung pinaka nagdadrive sa isang kultura. Mas nakatuon ba sila sa Diyos, sa mga espiritual na puwersa, o sa kakayahan ng tao? Para malaman mo kung anong approach ang mas magre-resonate sa kanila. Tama, para mas maging epektibo yung komunikasyon mo. Okay, so kung tagtatagni-tagniin natin lahat to. Parang ang lumalabas, no, ang epektibong cross-cultural communication, lalo na sa usaping pananampalataya, para siyang sayaw. Interesting analogy. Paano yun? Kasi kailangan mo ng malalim na pakikinig sa kapareha mo, which is yung kultura. Kailangan ng maingat na pag-angkop sa galaw, yun yung kontekstualisasyon. Pero dapat, tapat pa rin sa musika. Yung core message. Exactly. Tapat sa musika para maiwasan yung paghahalo na sisira sa sayaw. Yun yung syncretism. Ang goal, sabi nga dun sa isang source, ay pagtatayo ng mga tulay, hindi pader. Ang ganda niyan, pagtatayo ng tulay. So eto, bilang pangwakas na tanong na rin para sa'yo na nakikinig, gamit tong mga prinsipyong nahimay natin. Mula sa mga material, paano mo kaya maipapahayag yung mga bagay na pinakamahalaga sa'yo? Paniniwala man yan o kaalaman, sa paraang maiintindihan at magiging makabuluhan para sa isang taong ibang-iba yung pinanggalingan at pananaw. Pero hindi nawawala yung esensya. Ano mga partikular na tulay kaya ang pwede mong simulang itayo sa mga pakikipag-ugnayan mo araw-araw? Pag-isipan mo yan.